Ang ating tinitirhan, iba-iba ang klase ng tao sa lipunan. Mayroong biniyayaan ng ganda, may iba din na hindi. May ibang nabibiyaan ng talino, meron namang sakto lang. At mayroong biniyayaan ng yaman, meron namang nanatiling gumagapang pa rin sa hirap at kumakayod upang matustusan ng pangailangan. Sa kwentong ito, hanggang saan ang kaya mong tiisin para sa mga minamahal mo sa buhay? Paano mo susubukin ang tadhana na paglaruin ang iyong buhay? Paano ka babangon? Ating subaybayan ang kwento ni Maria na natatrabaho sa ibang bansa upang matustusan ang mga pangailangan ng mga kapatid dito lamang sa ating programang Puso ng mga Bagong Bayani na pinamagatang breadwinner pero talo sa tadhana. Sophie, bilisan mo ng maligo. Opo, malapit na. Sandali lang, Pipo Susunod ka ng ligo ng ate mo. Ngumiti lang si Andeng at hinayaan muna si Pipo na makaupo sa silya at iligpit ang mga pinagkakainan ng mga bata. Si Andeng ang tiyahin ng magkapatid at tumukop sa kanila. Ngunit ayaw ng live-in partner nito na si Bogart na makasama ang mga bata sa isang bubong, lalo pat si Pipo ay isang 6 na taong gulang na may Down syndrome. Si Sophie naman ay 10 taong gulang na nasa elementarya na. Ang nakakatanda naman nito ay nasa Dubai at tumutusto sa pangailangan ng dalawa na kabatang kapatid. 5 taon na ang nakalipas na mawala sa mundong ibabaw ang mga magulang nila nang nadamay ang mga ito sa ambush ng sinasakyan ng bus pauwi. Mula noon ay si Maria na ang tumatayong magulang at naging breadwinner sa mga kapatid. Sa kalagitnaan ng pagliligpit ng mga pinggan ay tumunok ang cellphone ni Andeng kaya dali-dali nitong kinuha at sinagot ang sino mang tumawag. Ate Andeng! Oh, Maria, ikaw pala yan. Oh, Pipo, sa ate Maria mo. Mag-hi ka naman. Hi, ate Maria. Nahihiyang ngunit nakangiti namang kumaway si Pipo. Bigla namang kumalabog ang pinto ng banyo ng talikaling lumabas si Sophie at pasigaw na bumati sa atin niyan sa cellphone. Ate! Ano ka ba namang bata ka? Magdadaan ka naman. Natawa na lamang si Maria. Ole, kaunti sa cellphone, so. Di ko makita si Pipo. Kamusta kayo mga mahal kong kapatid? Masyado ba kayo makulit kay Ate Andeng, ha? Hindi po. Asus, kung makadiya, parang hindi makulit. Numuso na lang si Sophie dahil nasumbong siya sa atin niya. Natawa na lang si Andeng at Kamusta ang Pipo ko? Good boy ba yan kay Ate Andeng? Pipo, good boy. Naku, parang kailan lang karga pa kita. Miss ko na kayong dalawa, mga mahal ko. Kakayod si ate dito para makabili ako sa inyo ng pasalubong ng Pasko, ha? Hintay lang tayo ng konti. Barbie, ate ha, tapos chocolates, tapos candies, tapos sapatos. Sasakit ngipin mo dyan, pero hayaan nyo, mag-iipon si ate. Ikaw, Pipo, may gusto ka bang ipabili kay ate? Pipo, gusto uwi ate. nalungkot si Maria na marinig ang hiling ng kapatid. Dahil sa magpapasko, medyo naging busy si Maria sa trabaho nito kaya hindi siya sigurado kung makakauwi ba siya sa Pilipinas. Sorry, Pipo. Busy si ate ngayon eh. Marami kaming racket na tinanggap. Sayang naman, pera din yun. Pero babawi si ate, promise. Hintay lang, Pipo, ha? Opo. Tumango na lang si Pipo at hindi na kumibo. Naramdaman ni Maria ang lungkot ng kapatid, ngunit walang magagawa. Sa kabilang linya naman ay may tumawag kay Maria na tila inaantay na ito. Maria! Oo, papunta na. Tapusin ko lang to. Saan ito sa kausap bago bumaling ulit sa cellphone. O siya, kailangan ko nang umalis. Pakabay kay Ate Andeng, Sophie at Pipo, ha? Mahal kayo ni ate. Mwah! Bye-bye! I love you! Naputo na ang linya na siya namang pahitbin ni Pipo. Pipo, huwag ka na umiyak. Tapos lang natin mo mamaya. Sige na, Sophie, magbihis ka na. Ayan, basa na ang sahig. Gusto mang gamayan nito si Pipo ay basa na nga ang sahig kaya umalis na ito pumunta sa kwarto. Pinapatahan naman ni Andeng si Pipo na humihikbi na. Kailan uwi ate? Miss ko na ate ko. Uwi na ate ko. Wala akong trabaho ang ate, Pipo eh. Pero
Kinabukasan, pumasok si Sophie sa paralan at naiwan si Pipo kay Andeng. Habang naglalaro si Pipo, umalis muna saglit si Andeng upang bumili ng ulam mamayang tanghali. Nang biglang padabog na bumukas ang pinto at iniluwan ito ng live-in partner ni Andeng at si Sophie. Lasing ito at pagyewang na pumasok sa sala ng bahay. Tinignan niya si Pipo habang diretsyo itong pumunta sa kwarto at hinaluglog ang kabinet. Nang walang pangalubog ay bumalik ito sa sala. Hoy Pipo, asa ang pera ng ate mo, ha? Alam kong may pera ang ate mo, abroad yun eh. Saan nakalagay ha? Sagot ha, ayaw mo sumagot ha? Tinanggal nito ang sinturon at tinamaan si Pipo sa braso. Nagsimula na ang bata ng iyak sa sakit. Huwag mo ako iyakan Pipo, sumagot ha, sabi. Ano ha, ayaw mo sumagot? Patuloy itong tinamaan ng bata na siyang iyak nito na malakas. Tama na, kuya. Maawa ka kay Pipo. Sakit ang braso ni Pipo. Pagkamakaawa nito habang patuloy na umaabot ang lupa at sinuha. Alam mo yung pagiging mongoloid mo, nakasila ka ng araw eh. Nakabubwisit ako sa pagmukha mo, bata ka, ang pangit mo, mongoloid ka. Kaya kasi siguro iniwan ang ating Maria mo. Walang may gusto sa'yo. Sakit ka lang dahil hindi ka normal. Ha? Ito ang nabutan ni Andeng na siya'y pumasok sa bahay. Nanlaki ang mata niya at dali-daling nilapitan si Pipo. Pipo, Diyos ko! Ano ginawa mo sa bata, Bogart? Baka lang iya mo talaga. Akin ang pera. Huwag ka ng maraming dada. Pera, wala akong pera. Ano wala eh, ilang taon, nakabili ka lang ng ulam ngayon. Alam ko may pinagpadala si Maria sa'yo. Kontek, bilisan mo. Hindi pwede, pera ng mga bata to. Ibibigay mo at di ka na makauwi sa bahay, ha? Huwag mo akong sinusubukan ng day. Alam mo akong magagamit. Wala ang magawa si Andeng kundi ibigayan natin ang pera para umalis na ito. Nakangisi namang tinanggap ni Bogart ang pera. Yan, madali ka naman talaga sa panding eh. Pagsabihan mo yung mongoloid na yan, nakakasila ng araw bullshit. Tsaka pa ito umalis na tila parang nananalo ng loto. Napaluha na lang si Andeng. Sorry, Pipo Kasi hindi ko binigay. Baka magkagulo eh. Okay ka lang ba, ha? Masakit braso, Pipo. Dali-dali namang tinignan ni Andeng ang braso ng bata at nakatakip sa bibig na makita ang mga marka na sinusutulong na unti-unti naging itim. Tumulo ang luha ni Andeng at niyakap si Pipoy habang paulit-ulit nang humingi ng umanhin sa naranasan niya. Kinagabihan, nakatulog na maaga si Pipo dahil sa sobrang iyak. Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Sophie ang pasa sa braso nito. Handa hanggang patulog na, tinanong niya si Andeng na abala sa pagtupi ng mga damit. Ate Andeng, bakit pumagpasa si Pipo? Hindi makasagot si Andeng at ngumiti na lang ito. Nadapa si Pipo eh. Pwede bang sa atin na lang ito? Ako na magsabi kay Ate Maria mo. Total, wala din niya sa susunod na araw. Okay lang ba yun? Nang inosente namang tumango si Sophie at nahiga na, bumutong hininga si Andeng at hinila si Sophie habang hindi itong nakaidlip. Nang masiguro na hindi na ang tulong ng dalawa ay napagdesisyonan ni Andeng na bisitahin si Howard upang kumprontahin ito sa nangyari kanina. Sa kabilang banda, abot langit ang Sayan Maria nang maproseso na niya ang mga papeles pauwi ng bansa. Kinailangan niya ang sinungaling upang di halatang sorpresa ang kanyang pag-uwi. Sakay pa lang siya ng eroplano ay sobrang excited na ito sa wakas ay makasama na niya ulit ang mga nakakabatang kapatid. Sa pagdaan ng mga oras, ang tahimik na gabi ay binulabog ng malakas na hiyawan ng mga tao. Sunog yung left! Yung left! Nasaan na yung left? Ay hain ng apoy ang bawat bahay na dinadaanan nito. Abot hanggang pangatlong palapag ang taas ng sunog ng mga bahay at ang walang kamalay-malay na sina Sophie at Pipoy na hindi na natulog at hindi na muling bubukas ang mata. Tanaw ang unti-unting pagtupok ng apoy sa bahay nila. Napasigaw na lang si Andeng. Napit na bahay at sagot niya hinila. Sophie! Pipo! Diyos ko! Mga bata! Humagulgol itong Oh my tawa. God, mga Isang bata! ang minto sa Ano likod ni nangyari? Andeng. Sa pagdating ni Maria, nalaki ang mga mata nito nakatingin sa bahay na dapat
Uuwian niya ngayon ay halos wala na makita dahil sa kapal ng apoy. Napansin naman siya ni Andeng na hindi inasahan ang kanyang pagdating. Maria! Maria! Si Maria kay Andeng. Ang mga kapatid ko! Asan sila? Anday ko mga kapatid ko! Anong nangyari? Tawag Maria! Tumatak ulit ang mga lumang Andeng, ang mga kapatid ko! Nanilig ang kamay ni Maria. Andeng, asan sila? Sabihin mo sa akin, ligtas sila, Andeng. Kailangan ko sila makita pag-iusap. Asan sila? Sa nasulog na bahay, hudyat kung saan sina Sophie at Tito. Unti-unti rin nilingon ni Maria ang bahay na nakatulog dito habang umiiyak ng malakas. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong kung may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong kung may right med ba nito. Ang right med ay premium na gamot na kayang bilhin dahil gusto namin na gumaling kayo. Andeng! Anong nangyari sa kanila? Patawad mga mahal ko. Nauli si ate. Bumalik na kayo sa hotel. Pipo, nandito na si ate. Pag-iusap. Sophie, nandito na yung tsokolate, oh. Hindi ko kayo, pati kayo mawala, Sophie. Pipo, mga kapatid ko. Ang masaya sana muling pagkikita ng mga kapatid ay napugod dahil sa isang gabing habang buhay na dadalhin ni Maria. Ang sugat ng pagkawala ng kanilang mga magulang ay muling bumukas ng malaking sugat dahil sa pagkawala naman niya sa dalawa niya kakabatang mga kapatid. Ang natitira niyang pamilya ay ngayon ay kinuha na rin sa kanya. Pinatunayan sa kwento na ito kapag ang tadhana na ang magdesisyon kung sino ang manatili sa iyo ay hindi mo na ito mababago pa. Bilang isang breadwinner na kumakayod para sa mga kapatid niya, sinubok pa rin siya ng kapalaran. Ang kapalaran na habang buhay ay kanyang pagsisihan, kaya habang tayo nabubuhay pa lamang sa mundo ito, igugol natin sa bawat oras para sa ating mahal natin sa buhay. Di mo malaman kung sino kunin sa buhay mo bukas o kinaharap. Huwag nating hintayin na masisisi din tayo dahil natin nabigyan ng oras na makasama ang mga mahal natin sa buhay. Lagi nating katandaan na ang pisikal na sugat ay madaling maghilom. Ngunit ang sugat sa loob ay hindi kailanman marubura ng panahon. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation by ISO Certified World Class Quality. ACS! Bisan lagig, ikapilahon. Ikaw gihapon, ang ako ang pilion. Apan lagi, dili sayon. Nagmahigugma sa usa ka bituon. Sukad pa sa kung kagahapon.